Aabot umano sa 200 ghost employees ang natuklasan sa City Hall ng San Pablo, Laguna. Ayon sa alkalde ng lungsod, tuloy-tuloy silang sumasahod noong 2025. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Inireklamo sa Office of the Ombudsman ni San Pablo, Laguna Mayor Arcadio Gapangada Jr. ng malversation, graft at iba pa ang kanyang Vice Mayor na si Justine Colago dahil sa umano'y ghost employees sa City Hall. Aabot umano sa 200 ang bilang ng ghost employees na tumatanggap ng sahod sa Office of the Vice Mayor. Base sa kopya ng kanyang reklamo, nangyari ito mula October 1 hanggang December 31, 2025. DTR po na hindi nagtatali doon sa personal data sheet, yung po mga evaluation ng mga empleyado, the people involved ay hindi po sila ang tumanggap. Ayon sa alkalde, handa ang mga ito na magbigay ng kanilang sinumpang salaysay. Lumalabas anya na ninakaw ang kanilang mga pagkatao. Nakakagulat po, merong nasa abroad na sumusuldong tuloy-tuloy, merong taga Bicol, nandun po sa DTR, doon po sa PDS, meron pong dalawang hindi taga roon sa amin. May tumatanggap po noon at yun po ang ididig up po natin mabuti. Pagkat siyempre po yan, this will lead and this will point to the office of the Vice Mayor. Pagkat mga tao po nila to. Dagdag ng alkalde, nasa 600 pesos ang kada araw na bayad sa pawang mga job order. Mula nang maupuan niya siya noong nakaraang taon ay kanila nang tiningnan nito kung saan nagkaroon sila ng due diligence sa pangangalap ng katotohanan. Bukod sa malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kasama sa inihaing reklamo ng alkalde ay ang paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, conduct prejudicial to the best interest of the service, grave abuse of authority, serious dishonesty at grave misconduct. Sinubukan naman ng PTV News na kunin ang panig ng company Vice Mayor Colago, ngunit hindi pa ito tumutugon. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.